Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihatid sa inyo. Ito ay kwento ng mag-amang Goryo at Kaloy. Pagtatanim ng bawang at sibuyas ang kanilang pinagkakakitaan at sila na rin ang nagbebenta. Inilalako nila ito sa ibang baryo. Subalit bukod sa pagtitinda ay may iba pang misyon si Goryo, dahil ang baryong pinupunta nila ng kanyang anak ay yung nangangailangan ng kanyang tulong, lalo na yung pinamumugaran ng mga kampon ng dilim, mga lugar na ginagawang pugad ng mga nagpaparaming aswang, katulad na lamang ng baryo Pulang Lupa, kung saan ay naging malaking hamon kay Goryo kung paano tutulungan ang baryo upang hindi ito tuluyang pamugaran ng mga kampon ng kadiliman. Subalit ano nga ba ang iba pang kakayahan ni Goryo para magtagumpay laban sa kampon ng kadiliman? Sapat ba ang kanyang kakayahan para ibalik ang kapayapaan sa lugar na nadiskubre niyang nasa ilalim ng mga aswang? Alamin po natin yan sa kabuuan ng ating tampok na kwento sa araw na ito. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ako si Goryo, biyudo at may isang anak. Si Kaloy, 12 anyos na siya. Maliit pa si Kaloy nang mamatay ang asawa ko dahil sa pagkakasakit. Kaya mag-isa na lang akong nagpapalaki ng aking anak. Pinili kong wag nang mag-asawa dahil wala na akong mahahanap pang katulad ng pumanaw kong kabiyak. Matagal na rin ng pangyayaring nais kong ibahagi. Malalim na ang gabi ng pagkakataong yon at mahimbing ang aking tulog nang gisingin ako ng anak kong si Kaloy. Tay! Tay, gising na po! Tay, gising na! Ano ba naman, Kaloy? Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Nagigising ka. Hindi ka na sanggol para magpatimpla pa ng gatas. Pambihira ka, oo. Tay, hindi po ako magpapatimpla ng gatas. Ano bang problema mo? Sumasakit ang tiyan mo. Kung bakit kasi ang dami mong kinain eh. Kaya yan, sumasakit tuloy ang tiyan mo. Magpapasama ka ba sa pagpunta sa Casillas para magbawas? Ikaw na lamang ang pumunta doon, anak. Antok na antok pa ako eh. Tay, hindi po ako magpapasama sa Casillas na nasa likod po ng bahay natin. Saka, hindi naman po sumasakit ang tiyan ko eh. Oh, kung ganun, bakit mo ako ginigising? May narinig po kasi akong kaliskos. Parang may ibang tao, tay eh. Anak ng ibang tao? Saan? Sa kami narinig na ibang tao? Doon po sa Kamalig na pinaglagyan po natin ng mga inani nating sibuyas at bawang. Dahil sa sinabing yon ng anak ko, ay biglang nawala ang nararamdaman kong antok. Kaya agad akong tumayo at agad na hinagilap ang nakasabit na itak na nasa dingding ng bahay. Mga lokong yun ah. Mukhang susubain pa ang ani natin. Kaya ako nga po kay ginising eh. Kasi baka bukas pagtingin natin, wala na yung mga sibuyas at bawang. Sayang ang lahat ng yun, tay. Hindi pwede sa akin yun. Tatagpasin ko talaga ang mga ulo nila. Kahit sino pa sila. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay at nagtungo sa Kamalig na siyang pinaglalagyan namin ng inani naming sibuyas at bawang. Bagong ani yun sa maliit na lupang minana ko pa sa aking mga ninuno. Dahil ilang metro din ang layo ng Kamalig mula sa mismong bahay namin,
Kaya lumakad pa kami ni Kaloy patungo roon. Maliwanag ang daan patungo sa Kamalig dahil sa liwanag ng buwan. Dala rin ni Kaloy ang flashlight para makapagbigay ng karagdagan liwanag. Tay, andito na po tayo sa harap ng Kamalig. May gumagalaw po sa loob. Nagkakaingay din ang mga sisiw na naroon, anak. Mukhang hindi alam na magdanakaw na narito na tayo. Humanda talaga siya. Inalis ko sa kaluban ng itak at buong higpit ko itong hinawakan. Naisip ko, putol ang bahagi ng katawan ng taong matataga ko dahil hindi siya sasantuhin ng matalas kong itak. Dahan-dahan akong lumapit sa nakasarang Kamalig habang ang anak kong si Kaloy naman ay nasa aking likuran. Maingat kong binuksan ang sarahan ng Kamalig, subalit wala akong nakitang tao roon, kundi isang hayop na nagpatayo ng aking balahibo. Anak ng sawa! Isang sawang narito sa Kamalig! Naku po! Ang laki po, Itay! Kitang-kita namin ni Kaloy ang sawa na nilalantakan ang alaga naming manok na naroon sa loob ng Kamalig. Subalit naisip ko na marahil ay nagugutom lamang ito at hindi tamang saktan at patayin. Kaya itinaboy na lang namin ni Kaloy upang lumabas ng Kamalig ang naturang hayop. Anak nang, nabawasan ang dalawang manok natin na narito sa kulungan. Oo nga po, pero nagkamali po tayo. Hindi pala magnanakaw ng ani natin nang pumasok dito sa Kamalig, Tay. Kundi magnanakaw ng manok. Sawa pala. Hayaan na lang natin yun. Gusto lang mabuhay nun sawa. Wala na mag-isip yun eh. Kaya nagawa niyang manginain ng alaga natin. Pero Tay, may mga bawang at sibuyas din po tayo na nakatambak sa Kamalig. Ba't nakapasok pa rin po ang sawa? Hindi po ba siya natakot? Akala ko po ba pwedeng pangontra ang bawang pati ang mga sibuyas sa ahas? May nagsasabi na pwede. Meron namang hindi raw epektibo. Pero siguro kapag dudurugin ng bawang o babalatan ng sibuyas, ay lalabas ang matapang na amoy nun na pwedeng pangontra talaga sa ahas. Pero kung ganitong may mga balatan sibuyas at bawang, aba, maaaring hindi talaga katakutan ng ahas. Siguro nga po. Kasi ang bawang at sibuyas, kapag hindi pa nangihiwa at nadudurog, hindi naman po matapang ang amoy di ba? Ganun na nga. Pero magpasalamat pa rin tayo. Dahil sawa pala ang nakapasok sa Kamalig. Dahil kung taong magnanakaw yan, baka pinasan na yung bawang at sibuyas natin na nasa sako at wala nang itinira. Oo nga po, Tay. Okay na rin po na sawa na lamang po. Yun ang istorbo po sa atin. Kaya nga bukas na bukas ay kailangan maitinda na natin yung ani natin para maging pera na. Tay, saan po natin nilalako? Siyempre, dun sa lugar na nangangailangan ng sibuyas at bawang. Tama po kayo, Tay. Kaya naman kinabukasan ay naghanda na kami ng anak kong si Kaloy upang umpisahan ng ilako ang sibuyas at bawang na aming inani. Kinuha ko na ito sa Kamalig at inilagay sa kariton na gagamitin namin ng aking anak sa paglalako. Okay na po to, Tay. Pwede na po tayong umalis. Ilang oras din ang gagawin natin paglalakbay dahil sa Baryo Pulang Lupa tayo magtitinda. Hindi po tayo makakauwi kaagad. Medyo malayo po yun, di ba? Oo. Kaya nga kailangan na rin natin magdala ng ilang gamit para makatiyak din tayo na meron tayong magiging pamalit. Sige po, Tay. Kukuha lang po ako ng ilang gamit natin. O siya, sige anak. Pumasok ka na sa kwarto at kumuha ka ng ilang damit na kailangan natin. Nang ganap ko nang naihanda ang mga kailangang dalhin, ay sinimulan na namin ni Kaloy ang paglalakad na tulak-tulak ang kariton. Sa daan, habang naglalakad kami patungo sa mismong lugar na paglalakuan ng bawang at sibuyas, ay may bumibili na rin. Kaya pinagbebentahan na rin namin para kahit papano ay may pambili kami ng pagkain. Umabot din ng halos 3 oras bago kami nakarating sa Baryo Pulang Lupa. Sinimulan kagad naming magbenta
ng mga dala naming sibuyas at bawang. Tahimik naman ang baryo Pulang Lupa. Tila ba payapa ang paninirahan ng mga tao sa lugar na yon. Nagtawag na ang anak kong si Kaloy upang ipaalam sa mga naninirahan doon ang pagtitinda namin ng sangkap sa pagluluto. Sibuyas! Bawang! Bili na po kayo! Bagong ani po ito at mura lamang. Bili na po kayo! Sibuyas! Bawang! Patuloy sa kanyang pagtatawag ang anak ko habang tulak-tulak namin ang aming kariton. May mga lumalabas ng bahay at napapasilip sa amin. Yan anak, narinig na nila ang pagsigaw mo. Oo nga po, tay. Kaya lamang, hanggang tingin lang sila eh. Parang ayaw po nilang bumili. Baka naman meron pa silang stock. Ituloy lamang po natin ang pagtitinda, tay. Tsak, may iba po dyan bibili. Tama ka anak. Basta kailangan nating maikot itong buong baryo Pulang Lupa para maipaalam natin na may itinitinda tayong sibuyas at bawang. Panigurado naman, may bibilit bibili nito. Nagpatuloy kami sa paglalako kahit wala pang lumalapit sa amin para bumili. Hanggang may lalaki akong napansin na kanina pang nakatingin. Naisip ko na baka interesado siya sa aming itinitinda. Doon tayo anak. Kanina pa tayo tinitigdan ng lalaking yun eh. Napansin ko nga rin po, tay eh. Lumapit tayo sa kanya para makita niya ang tinda natin. Sana po, tay, bumili siya. Wala pa kasing bumibili sa atin. Mula lang dumating tayo dito sa baryong to. Wala pang buena mano. Manong, bibili ho ba kayo? Ano ba yung tinda nyo? Sinigaw ko na po kanina, manong. Bawang at sibuyas po. Abay, pasensya na. Hindi ko gaanong narinig. Ganun po ba? Ito po, tignan nyo na lang po. Pumili na lang po kayo. Ilang kilo po ba ng sibuyas at bawang ang bibili nyo? Bakit? Sinabi ko ba na bibili ako? Pero, manong, Wala akong sinabi bibili ako. Kayo lumapit sa akin dito para ialak yung tinda nyo. Nako, pasensya na ho. Sige ho, tutuloy na po kami. ay nako. Akala ko pa naman bibili na. Fake news lang pala. Itinulak na namin ni Kaloy ang kariton papalayo sa lalaking aming nilapitan. Subalit ilang metro na kaming nakakalayo nang tawagin kami bigla ng lalaki. Teka, sandali lang! Uy, nagbago yata ang isip ni Manong, tay. Oo nga. Teka lang, lapitan natin uli. Bibili ka na ba, Amang? Hindi pa rin. May gusto lang ako sabihin. Kaya ako kayo tinawag. Abe, tungkol naman ho saan? Sa itinitinda nyo. Bakit to? Ano bang problema sa tinitinda namin? Mabuti pa. Sa ibang lugar na lang kayo magtinda niyan. Ho? Teka, bakit po, Manong? May problema ho ba sa pagtitinda namin ng sibuyas at bawang dito sa baryo ninyo? Hindi namin niya kailangan dito. Ho? Imposible naman po yun. Ginagamit po ang sibuyas at bawang sa pagluluto. Pampalasa po ito ng pagkain. Tapos sasabihin mo na hindi nyo ito kailangan. Bakit ba mas marunong ka pa sa amin? Hindi po magiging masarap ang luto nyo, Manong, kapag hindi nyo po inaluan ng sibuyas at bawang. Saray na kami. Kaya kung gusto nyong maipaubos sa mga tinda nyo, mas mabuting sa ibang lugar na lang kayo pumunta. Pero hindi mo kami maaaring pagbawalan sa pagtitinda namin. Sa katiyak, may ibang tao na taga rito na gumagamit pa rin ng sibuyas at bawang sa pagluluto. Nagsasayang lang kayo ng oras. Magpapagod lang kayo. Okay lang po. Itutuloy pa rin po namin ni tatay ang pagtitinda. Matitigas talaga ang ulo nyo, ano? Pero sir, hindi nyo kami maaaring pagbawalan. Walang masama sa pagtitindang ginagawa namin ng anak ko. Hindi naman ito labag sa batas at lalong hindi bawal magtinda nito. Masama ang tingin sa akin ng lalaking nagbabawal sa amin. Sa halip na makipagtalo pa ako sa kanya, ay iniwanan na lang namin
ang lalaki at nagpatuloy na kami sa pag-iikot sa baryo habang tulak-tulak pa rin ang aming kariton. Hindi ko maintindihan kung bakit kami pinagbabawalan ng lalaking yon, hanggang sa may babaeng lumapit sa amin na tila interesado sa aming inilalako. Manang, bili na ho kayo. Bagong ani po yan. Oo nga po, may dagdag po kapag bumili po kayo ng sibuyas at bawang. Talaga ba? May dagdag? Oo naman po, basta bibili po kayo. Oo naman. Kaya nga ako lumapit sa inyo. Dahil bibili ako dyan. Matagal na rin akong nag-aabang na mga nagtitinda rito. Kaya lapang madalas puro gulay ang kanilang inilala ko. Wala man lang sibuyas at bawang. Kung ganun po, timing na timing po pala ang pagpunta namin dito. Dahil yun lang po ang dala namin. Sige ho, pumili na ho kayo at kikiluhin natin. Mapapasarap ko na uli ang mga luto ko. Hanggang sa pumili na nga ang matandang babae ng malalaking sibuyas at bawang na kanyang bibilhin. Tig-1 kilo ang kanyang binili. Dinagdagan ko yun gaya ng aming ipinangako na may dagdag ang kanyang bibilhin. Teka. Parang ganyan ko lang kayo nakita dito sa lugar namin. Kasi po, hindi talaga kami taga rito. Galing po kami sa ibang baryo. Kaya naman pala. Siya nga pala. Ako nga pala si Epang. Ako naman po si Kaloy. At ito pong tatay ko ay Goryo po ang pangalan. May itatanong lang po sana ako sa inyo, Aling Epang. Ano ba yon, Goryo? Nagtataka lang po kasi ako dahil sa sinabi sa amin nung lalaking nakita namin kanina. Si Paking ba ang tinutukoy mo? Paking po ba ang pangalan niya? Oo. Parang siya yung napansin kong kausap nyo kanina. Masungit po siya, Aling Epang Ganun talaga yon. Isa siyang konsihal dito sa baryo. Konsihal? Tapos ang sungit-sungit niya. Nagtataka lang po kasi ako, Aling Epang. Pinagbabawalan niya po kaming magtinda dito sa baryo niyo. Sabi niya, hindi raw kailangan dito ang bawang at sibuyas. Pinaalis pa nga po niya kami. Akala mo, sa kanya tong baryo niyo. Tama po ba ang sinabi niya? Hindi daw gumagamit ng bawang at sibuyas sa pagluluto ang mga taga rito. Marami ang hindi gumagamit dito ng ganyan, Goryo. Oh, ayaw nila? Hindi ko rin gaano maintindihan. Ang totoo kasi, bago lang din ako dito sa baryo ito. Kaya naman hindi ko pa rin ganun kakilala ang mga taga rito. Ganun po ba? Kaya pala, kayo lang ang nakapansin sa tinda namin. Saka masyadong umiiwas sa tao mga taga rito. Madalas ay nasa bahay lang sila. Kaya nga minsan, wala akong makausap ni isa. Paano po kayo napunta dito? Dito kasi dati naninirahan ng panganay kong kapatid. Kaya lang ay namatay na siya at naiwan ang kanyang bahay at lupa. Dahil wala nang titira, kaya ako na lang. Dahil nangungupahan ako sa dati kong tinitirhan, kaysa ipagbili ko, nilipatan ko na lang. Kung sa bagay, tama po yun. Praktikal. Dahil sayang itong bayat lupa. Kaya nga lang, medyo nahihiwagaan ako sa mga nakatira dito. Baka ho, talagang ganun lang sila. Sanay sila na hindi nangangapit bahay. Siguro. Kaya lang nakakapanibagon talaga. Tinapos ko na ang pakikipag-usap ko kay Aling Epang ng mga sandaling yon. Pakiwari ko kasi, kung hindi ako titigil, ay hindi rin siya titigil sa pagkikwento sa akin. Dahil ayon nga sa kanya, ay halos wala siyang nakakausap sa lugar na yon. Mas gusto raw kasi ng mga nakatira sa baryo na yon ay manatili lamang sa loob ng kani-kanilang bahay. Bagay na medyo naging palaisipan din sa akin. Kaya habang ipinagpapatuloy namin ni Kaloy ang paglalako, ay hindi naiwasan ng anak ko na magtanong. Tay, bakit po kaya ganun na mga tao rito, no? Anong ibig mong sabihin, anak? Yung sinabi po ni Aling Epang kanina,
Parang gusto daw po ng mga taga rito na nagkukulong lang po sa bahay nila. Ayaw ba nilang makipagkaibigan? May ganung uri talaga kasi ng tao, anak. Mas komportable sila na nag-iisa lang. Ayaw nilang nakikihalubilo. Bakit po? Natatakot po ba sila sa tao? Baka naguguluhan lang sila kapag may ibang tao. Ay, ang lungkot naman po ng ganun. Ayaw nilang makipagkaibigan. Habang ipinagpapatuloy namin ang pagtitinda, ay talagang kapansin-pansin, nakakaunti lamang ang tumatawag sa amin para bumili ng aming tindang sibuyas at bawang. Hanggang abutin na kami ng hapon. Papauwi na kami ni Kaloy nang biglang dumilim ang aming paligid. Tay, ang dilim po ng langit. Oo nga, anak. Parang may nagbabadyang malakas na ulan. Naku, paano po tayo nito, Tay? Kailangan makauwi na tayo, anak, bago pa tayo abutan. Pero Tay, bakit hindi na po tayo umabot sa bahay natin? Jack, babagsak na po ang ulan. Hindi pa halos kami natatapos sa pag-uusap namin ng anak kong si Kaloy nang biglang pumatak na nga ang ulan. May hinang patak pa lang yon. Tay, yan na nga po, umuulan na. Mukhang hindi na nga tayo makakauwi nito, anak. Tay, malapit dito ang tirahan ni na Aling Epang, di ba? Kung doon kaya muna tayo pumunta. Pwede naman, anak. Mukha namang mabait siya eh. Oo, Tay. Marami nga siyang kinuwento sa atin kanina, di ba? Baka nga matuwa pa yun dahil maitutuloy na natin ang pakikipagkwentuhan natin sa kanya. Agad akong nagdesisyon dahil tsak aabutan kami ng malakas na buhos ng ulan. Lalo nang dumilim ang kalangitan. Kaya nagtulong na kami ni Kaloy na itulak ang kariton patungo sa bahay ni na Aling Epang. Habang nagmamadali kami sa pagtutulak, ay sumabay na rin ang malakas na buhos ng ulan. Kaya nang makarating kami sa bahay ni na Aling Epang, ay malakas ang naging pagtawag ni Kaloy. Aling Epang! Aling Epang! Yoo! Aling Epang, kami po ito! Yung nagtitinda ng bawang at sibuyas! Salamat na lamang at agad yung narinig ng matandang babae at pinagbuksan kami kagad ng pintuan. Aba, Goryo, Kaloy, kayo pala yan. Naku po, inabutan na kayo ng ulan sa inyong pagtitinda. Oo nga po eh. Aling Epang, pwede po ba kaming makituloy sandali? Aba, oo. Sige, sige. Pumasok kayo. Pasok! Anak, pumasok ka na at kukunin ko pa itong tinda nating sibuyas at bawang. Buti na lang nailagay ko na sa dala natin sako bago pa bumuhos sa malakas na ulan. Pag nagkataon, basaan lahat ng yan. Nauna nang pumasok ng bahay ni Aling Epang si Kaloy. Sumunod na rin ako na dalaan sibuyas at bawang na nasa sako. Dito na lang muna itabi ang paninda nyo, Goryo. Sa bandarian. Salamat po, Aling Epang. Nako, basang-basa na tuloy kayo. Ayos lang po. May dala naman po kaming damit ni tatay, kaya magpapalit na lamang po kami. O sige, magpalit na muna kayo. At mahirap kung matutuyo sa katawan nyo ang damit nyo na nabasa ng ulan. Itinuro sa amin ni Aling Epang ang kanilang kubeta. Pumasok kami roon ng anak ko upang makapagpalit ng damit. Nang makapagpalit kami ng damit, ay nakapaghanda na ng mainit na kape si Aling Epang. Mabuti pa'y magkape na muna kayong mag-aba para mainitan ang sikmura ninyo. Nako, nag-abala pa ho kayo. Maraming salamat po, Aling Epang. Ayos to, tay. Mainit na kape. Tamang-tama. May natira pa po tayong tinapay na putok sa bag. May pagkain tayo, tatay. Kinuha ni Kaloy ang natirang tinapay sa bag. Nadala namin. Ilang piraso din yun. Inalok namin si Aling Epang, pero tumanggi siya. Para na lang daw sa amin ni Kaloy ang tinapay. Sige na, sige na. Kayo na lamang ang kumain yan, dahil busog pa naman ako. Pasensya na ho kayo sa ginawa namin pang-aabala sa inyo, Aling Epang. Oo nga po, Aling Epang. Kasi po, wala na po kaming maisip na pwede namin puntahan eh.
Ito lang pong bahay nyo. Doon sana kami pupunta sa barangay. Kaya lang po malayo. Nako, okay lang naman na dito kayo pumunta. Saka nag-iisa lang naman ako rito sa aking bahay. Ganun ho ba? Nag-iisa kayo sa buhay? Ilang taon na rin mula nang pumanaw ang asawa ko. Dahil pinatay siya. Kawawa naman po pala siya. Inuhong pumatay sa kanya, Aling Epang? Pinatay ng aswang na bangkilan. Naku po, totoo po ba yun? Aswang po ang pumatay sa kanya? Oo, Kaloy. Isang babaeng aswang na kung tawagin ay aswang bangkilan. Nagkunwari na isang babaeng naliligaw. Pero nang tulungan ni Romeo, ay bigla siyang inatake. Pumulupot sa katawan niya ang mahaba at gumagala na buhok ng aswang bangkilan. Pero Aling Epang, paano niyo po nalaman na aswang bangkilan ang pumatay sa asawa niyo? May nakakita sa kanya. Yun nga lang, hindi nagawan tulungan si Romeo dahil natakot din. Kaya nagtago na lamang. Ano nangyari po sa aswang na pumatay po sa asawa niyo? Bigla na lamang nawala. Kaya nga, hindi na rin nabigyan ng katarungan ng sinapit ng asawa ko sa kamay ng bangkilan na yon. Kaya nga, kapag nakakita talaga ako ng aswang bangkilan, kahit na ano pang mangyari, haharapin ko siya. Ipaghihiganti ko ang namatay kong asawa. Matindi ang galit niyo sa kanya. Oo, dahil sa ginawa niya sa asawa ko. Napakabait ng asawa ko, hindi mo na itatanong. Pero dahil lang sa bangkilan na yon, nawala siya. At naiwan akong nag-iisa. Ramdam ko ang sakit na dinaranas ni Aling Epang. Hindi pa rin nawawala sa kanya ang paghihirap ng kalooban. Kasabay yun ng malakas na pagbuhos ng ulan. Wari lumuluha pa rin ang puso ni Aling Epang habang ikinikwento ang masakit na naging kapalaran ng kanyang asawa. Grabe naman, ang sama-sama ng aswang bangkilan na yon. Walang awa. Kapag naaalala ko ang pagyayaring yon, naghihirap pa rin na gusto ang loob ko. Kaya pasensya na po kayo kung naungkat ko pa po ang tungkol doon. Wala yon, Goryo. Pilit ko na rin tinanggap ang nangyaring yon. Kaya lamang may pagkakataon pa rin na nasasaktan pa rin ako. Yun nga'y dahil mahal niyo ang inyong asawa, Aling Epang. Tama ka, Goryo. Dahil naging mabuti siyang asawa sa akin. Ang totoo ay pinagdaanan ko rin po ang ganyan, Aling Epang. Nawalan din ho ako ng asawa. Ang pagkakaiba nga lang natin, Aling Epang, ay namatay sa sakit ang asawa ko. Kaya mas madali sa akin tanggapin ang pagkawala niya. Pero naroroon pa rin ang kirot kahit na papano. Nagpatuloy ang pagkikwentuhan namin ni Aling Epang. Hindi namin namalayan na lumalalim na ang gabi. Ang ulan ay unti-unti na ring tumitila. Nakaidlip na sa pagkakaupo sa kawayang upuan si Kaloy. Nakatulog na pala ang anak ko. Hayaan mo na, huwag mo nang gisingin. Ayusin mo na lang siya para makahiga ng maayos. Pero kailangan na po naming umuwi. Ano ka ba? Gabing-gabi na oh. Mahihirapan lamang kayo. Saka malayo pa ang bahay nyo, hindi ba? Ang pakiusap po namin sa inyo ay magpapatila lang po kami ng ulan. Pero gabi na nga, Goryo. Kaya dito na kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang kayo umuwi ng umaga. Naku, Aling Epang nakakahiya na ho sa inyo. Wala yon. Ano ka ba? Maliit na bagay lang naman itong pagpapatuloy ko sa inyo. Naku, Aling Epang, maraming salamat po sa inyo at pasensya na rin po. Sinabi ko nga at maliit na bagay lang ito. Sandali lang at kukuha lang ako ng mailalatag para pwede ka na ring mahiga at makapagpahinga. Kumuha ng banig. Nayari sa buri si Aling Epang at ibinigay sa akin para gamiting panlatag.
Sinamahan na rin niya ng 2 unan. Inilagay ko ang isang unan sa natutulog kong anak. Ang isa naman ay para sa akin. O sige na, magpahinga ka na rin, Goryo. At ako'y magpapahinga na rin. Tumalikod na si Aling Epang at umakyat na siya sa itaas ng bahay upang matulog sa kanyang kwarto. Naiwan kami ng anak ko sa ibaba dahil doon kami matutulog. Binawasan na rin ni Aling Epang ang nakasinding gasera. Pinatay niya na ang iba pa bago pa siya pumasok ng kanyang kwarto. Nakaramdam na rin ako ng antok. Kaya naman, inilapat ko na ang aking likod sa inilatag kong banig. Ipinikit ko na ang aking mga mata. Saglit pa, ay tuluyan na akong nakaramdam ng antok. Pakiwari ko'y natutulog na rin si Aling Epang, kaya kailangan ko na rin magpahinga dahil maaga pa kaming gigising ni Kaloy upang umuwi kinabukasan. Marahil may ilang minuto na akong nakakatulog nang maalimpungatan ako dahil may naramdaman akong ingay mula sa labas ng bahay. Pagaspas yun ng hayop na may malalaking pakpak. Mula sa aking pagkakahiga ay bumangon ako at naupo. Hindi agad ako tumayo, kundi pinakiramdaman ko muna ang narinig kong ingay. Naulit ang ingay na aking narinig. Tama ang kutob ko. Pagaspas nga ng malaking pakpak. Tumayo ako at patuloy na nakiramdam. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana na hindi gaanong nakalapat sa pagkakasara. Pilit kong tinitignan kung ano nga bang lumilipad na hayop ang nasa labas ng bahay. Malakas man ang naging ulan ng gabing yon. Hindi naman naging maramot ang liwanag ng buwan. Kaya natatanglawan ang labas ng bahay. Kitang-kita ko ang 2 hayop na lumilipad. Nagpapaikot-ikot ito na tila ba may hinahanap o inaabangan. Patuloy ko yung pinagmasdan hanggang ang tanong ko sa isipan ko ay nagkaroon ng kasagutan. Hindi ko na napansin na kanina pa pala gising ang anak kong si Kaloy. Tay, bakit po kayo nandyan? Gising ka na pala, anak. Opo, nagising po ako kasi para po may narinig akong ingay eh. Kayo rin po ba, Tay? Kaya kayo nagising dahil sa ingay? Ang totoo niyan, anak, halos di pa ako nakakatulog. Patulog pa lang ako nang makarinig ako ng ingay. Eh ano po ba yun? Yun po ba yung sinisilip nyo sa may bintana? Oo, inaalam ko nang kung anong klaseng hayop. Baka po malaking ibon, Tay, kasi po parang lumilipad siya eh. Narinig ko kasi ang pagaspas ng kanilang pakpak. Posibleng malaking ibon nga yun, anak. Pero ano po kayang klaseng ibon yun? Tapos sa ganitong oras, nagpapakita at lumalabas? Ibon pang gabi siguro. Yun ang tangi kong nasabi sa anak kong si Kaloy. Subalit sa isipan ko ay buo na at sigurado ko kung anong nilalang ang nakita kong lumilipad na yon. Isa yung uri ng aswang, maaaring manananggal o kaya ay tiktik. Patuloy kaming nakiramdam, subalit tila nawala na. Uy, umalis na po yata, Tay. Wala na po akong naririnig na ingay. Siguro nga ay umalis na, anak. Baka naligaw lang po at napadpad po dito sa may bahay ni Aling Epang. Tama ka. Pwedeng gano'n na nga. O siya, sige na. Mabuti pa. Matulog ka na lang uli, anak. Matulog na rin po kayo, Tay, ah. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang matulog para lumaki ka pa. Hindi talaga ako dalawin ng antok pagkatapos ng mga pangyayaring yon na may naramdaman kami ni Kaloy. Maaaring hindi lang 1 o 2 ang aswang na yon. Posibleng higit pa. Napaisip tuloy ako kung alam kaya ni Aling Epang ang tungkol sa mga nilalang na yon. Bakit wala man lang siyang nabanggit sa akin kanina? Bukas pagising niya, aalamin ko ang tungkol sa bagay na yon. Nagising ako kinabukasan sa amoy ng ginisang bawang. Iba ang dating sa akin ng amoy na yon. Bigla akong nagutom at natakam
Masarap ang ginisang bawang sa sinangag. Napatingin ako sa anak ko. Tulog na tulog pa si Kaloy. Bumangon na ako at nakita ko si Aling Epang na nagluluto na sa kusina. Lumapit ako sa kanya. Gising ka na pala, Goryo. Ang aga niyo naman pong gumising, Aling Epang. Abay, sanay na ako. Kapag maaga kasing gumising, mas marami akong pwedeng gawin. Kung sa bagay tama ho kayo. Nagising po ako dahil sa niluluto po niyo eh. Amoy na amoy ko po yung ginisang bawang. Ang bango. Abay, nakakagutom mo. Kaya nga, ngayon lang uli mahahaluan ng bawang ang niluluto kong sinangag. Sabi ko nga sa'yo, mula nang tumira ko dito ay hindi na ako nakakagamit ng bawang at sibuyas sa mga niluluto ko. Dahil nga wala akong mabili sa lugar na ito. Kaya nga maigi na lamang at naligaw kayo dito sa baryo Pulanlupa. Kaya nakabili ako ng bawang. Magkakalasa na ang niluluto ko. Aba, malapit na maluto tong sinangag. Pwede na tayo kumain. Aling Epang, meron po sana akong gustong itanong sa inyo. Ano yon, Goryo? Meron po ba kayong naramdaman kagabi? Aba, bakit? Ano bang nagyari? May narinig po kasi kaming ingay ng anak ko eh. Ay nako, pasensya ka na, Goryo. Malalim kasi ako matulog, kaya wala man lang akong naramdaman na kahit na ano. Tuloy-tuloy ang tulog ko. Nang magising ako ay umaga na, kaya heto, nagluto na ako. Ay, ganun ho ba? Bakit? Ano bang naramdaman nyo kagabi ng anak mo? Mangyaring may narinig ho kasi kami sa labas. May kung anong lumilipad po eh. Ang totoo, minsan nakakarinig ako ng ganyang mga kung anong lumilipad sa labas. Pero naisip ko na baka ibon lang yon. Sabi nga ng mga taga rito, ay may malaking ibon na minsan ay nagagawi dito sa baryo Pulanlupa. Ano raw po bang malaking ibong yon? Abay, hindi ko alam. Saka hindi naman ako interesadong malaman. Sabi naman nila, huwag ko na lang daw pansinin. Kasi napapadaan lang naman daw yon. Siya namang ginagawa ko. Kaya, pag may naririnig ako, abay, binabaliwala ko na lang. Hindi ko na pinapansin. Ganun ho ba? Oh, heto, luto na ang sinangag. Di ba ang sarap ng amoy dahil sa hinalo kong ginisang bawang? Oo nga po, nakakagutom talaga. Buti pa'y gisingin mo na si Kaloy para makakain muna bago man lang kayo bumalik sa inyo. Sige ho, para sabay-sabay na po tayong kumain. Heto, nagprito na rin ako ng itlog at tuyo. Mainam na kapares sa sinangag. Ginising ko na muna ang anak kong si Kaloy para sabay-sabay na kaming kumain. Kailangan na rin naming maghanda para umuwi. Baka nakakaabala na rin kami kay Aling Epang. Hindi naman ako nahirapang gisingin si Kaloy. Napangiti pa nga siya nang sabihin kong kakain kami dahil nagluto ng masarap na almusal si Aling Epang. Lalong lumaki ang pagkakangiti ng anak ko nang makita ang nakahanda sa mesa. Hayan, ipinagluto pa tayo ng masarap na almusal ni Aling Epang, anak. Naku, salamat po, Aling Epang. Ang bait-bait niyo po talaga. Nako, ikaw talaga bata ka. Masyado ka bolero. Maliit na bagay lang naman yung ginawa ko na paghahanda ng almusal. Mga bisita ko kayo, natural, na kayo ay aking asikasuhin. Alam niyo ho kasi, Aling Epang, paborito po ni Kaloy ang sinangag. Opo, Aling Epang, lalo na po kapag maraming tustang bawang. Abay, tamang-tama pala, dahil sadyang dinamihan ko ang bawang na inihalo ko dyan. Kasalukuyan kaming kumakain nang may maulinagan kaming tila nagkakaingay at nag-uusap sa labas ng bahay. Aling Epang, parang may mga bisita po yata kayo. Oo nga po, parang may mga tao po sa labas. Wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Isa pa, sa ganitong kaaga. Tumayo si Aling Epang at itinigil muna ang pagkain. Sige, ituloy niyo muna ang pagkain niyo at titignan ko labang kung sino yung mga yon. Sandali lang ako. Tumuloy ang matandang babae sa pinto ng kanyang bahay.
at bahagya yung binuksan. Ganun na lamang ang pagtataka niya. Maging ako'y napakunot ng noo at nagtaka rin sa aking nakita na naroon sa labas ng bahay. May mga taong naroon, tila mga kapitbahay ni Aling Epang. Nakatingin sila sa matandang babae na nasa may pintuan. Masama ang tingin ng mga ito, bagay na ipinagtaka naman ni Aling Epang. Kaya inusisa niya ang ilang kapitbahay na naroroon. Bakit ba? Ano bang problema niyo? Sakan sa banyo yatang makatingin. Kaya aga-aga eh. Walang narinig na sagot si Aling Epang. Nakatitig lang sa kanya ang mga ito. Masama pa rin ang pagkakatingin sa matandang babae. Nang hindi pa rin sumasagot ang mga ito, ay isinara na lamang nito ang pinto at bumalik na sa harap ng mesa. Napapailing na lamang si Aling Epang. Bakit po kaya sila naroon sa labas at nakatingin lang po sa bahay niyo? Aba, ewan ko pa sa mga yon. Nagmumukha silang baliw sa ginagawa nila. Baka po nagugutom sila at gusto rin pong makikain. Tinatanong ko nga kung ano problema at kung may kailangan sa akin. Abay, hindi naman nagsasalita. Bahala nga sila kung ayaw nila magsalita. Problema na nila yon. Ipinagpatuloy na lamang ni Aling Epang ang pagkain. Ngunit sa bahagi ng utak ko ay hindi ko maiwasang mag-isip ng dahilan. Subalit sa isipan ko lamang yon, hindi ko pa kayang ipaalam kay Aling Epang. Sa palagay ko ay ang paggamit ni Aling Epang ng bawang sa kanyang nilulutong sinangag ang dahilan ng pagpunta ng mga taong yon. Posibleng naamoy nila ang halimuyak ng ginisang bawang na sangkap ni Aling Epang sa kanyang niluluto. Hindi nila nagustuhan ang amoy ng bawang, lalo na't ayon na rin sa matandang babae na maraming ulit nang sinabi sa kanya na hindi gumagamit ng bawang at mga sibuyas sa pagluluto ang mga naninirahan doon. Kaya nga isang bagay lamang ang naisip ko. Posible kayang mga aswang ang mga taong nakatira sa lugar na yon? O baka naman hindi lang talaga sila sanay sa amoy ng bawang. Ilan yon sa mga tanong na nasa aking utak. Bigla ka yatang huminto sa pagkain mo, Goryo. May pumasok lang po sa isip ko, Aling Epang. Tungkol sa mga baliw kong kapitbahay ba? Para nga po silang nababaliw, Aling Epang. Kasi po, dahil lang po sa amoy ng ginisang bawang, apektado na po kaagad sila. Bahala ka sila sa buhay nila. Basta ako, lalagyan ko ng bawang at sibuyas lahat ng iluluto ko. Ay nako, bahala sila kung hindi nila gusto ang amoy. Tama po kayo, Aling Epang. Wala silang karapatang pagbawalan kayo sa kung paano kayo magluluto. Ganun na ka. Sino ba sila, di ba? Para ako ay pakialaman sa pagluluto ko. Hindi ko rin naman sila pinakikialaman. Saka, sa kanila ba ako humihingi ng pambili ng bawang at sibuyas? Hindi naman, di ba? May kanya-kanya kaming buhay. Walang pakialamanan. Nang matapos kaming kumain, ay gumayak na kami ni Kaloy upang umuwi na ng bahay. Pero naisip ko, wala namang kaming gagawin doon. Hindi na po muna tayo uuwi, Tay. Oo, anak. Kung hindi kayo uuwi, abay saan kayo pupunta? Marami-rami pa naman po yung dala naming kalakal eh. Kaya ipagpapatuloy na lang po namin ang paglalako ng sibuyas at bawang. Pwede rin naman. Saka mapapagod lang kayo kung uuwi kayo, tapos babalik uli dito sa baryo namin. Yun na nga ho naisip ko. Kaya mas mainam po kung ipagpapatuloy na lang po namin ang paglalako. Siguro kung mapapaubos namin ang aming paninda, saka na lang po kami uuwi para po kumuha uli. Okay lang po sa akin yun, Tay. Maaari pa rin kayong tumuloy dito sa bahay ko kahit kailan. Talaga po, Aling Epang? Oo naman, Kaloy. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman nakakausap ang mga kapitbahay ko, hindi ba? Mainam nga na nagawi kayo rito. Kahit papano, ay hindi na mapapadis ang laway ko
Dahil meron akong nakakakwentuhan. Salamat po uli sa inyo, Aling Epang, ha? Sige ho, tutuloy na muna kami para ipagpatuloy na po ang pagtitinda namin. Siya nga pala. Kumuha na po kayo ng karagdagang sibuyas at bawang. Libre na po yun. Kahit papaano po makabayad man lang po kami sa pang-aabala namin sa inyo. Saka po sa masarap na almusal, Aling Epang. Grabe, ang sarap po talaga ng sinangag na may tuyo at itlog. Wala yon. Maliit na bagay lamang. Pero nabawasan po ang budget nyo dahil sa amin. Okay lang yon, Goryo. Saka malapit na magkatapusan, may matatanggap na naman akong pensyon. Pensyonada ho pala kayo. Dati akong nagtrabaho sa gobyerno. Kaya, nang magretiro ako, may natatanggap akong pensyon buwan-buwan. Kahit paano sapat yung natatanggap ko. Minsan nga may sobra pa. Ang sarap po pala ng buhay nyo, Aling Epang. Ano bang masarap ang sinasabi mo? Malungkot nga, dahil nag-iisa na ako sa buhay. Magpapaampun na lamang po ako sa inyo, Aling Epang. Abay, pwede naman. Papayag ba naman ang tatay mo? Ikaw talaga, Kaloy, puro kakalokohan. Bakit? Gusto mo na ba akong iwan? Siyempre hindi po, tay. Joke lang naman po yun eh. Pwede ko po ba naman kayong iwan? Siyempre hindi po. Love na love ko po kayo eh. O siya, baka magkadramahan pa kayo. Sige na, tumuloy na kayo para maipaubos nyo na yung paninda nyo. Sinimulan ko nang itulak ang kariton na may lamang sibuyas at bawang. Nakitulak na rin sa akin si Kaloy at tuloy-tuloy na kami na naglakad papalayo sa bahay ni Aling Epang. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya dahil may natulugan kami ng lumipas na gabi, kundi magdamag kaming naglakad papauwi habang basa ng ulan. Lilibuti namin muli ang buong baryo Pulang Lupa habang iniikot namin ang lugar para magtinda ng dala naming produkto ay muling nakita namin ang lalaking unang nakialam kahapon sa ginawa naming pagtitinda. Nandito na naman kayo. Ayaw niyo talaga maniwala sa akin, ano? Boss Amo, ano po bang problema niyo sa amin? Sinabihan ko na kayo kahapon. Sabi ko, hindi kayo maaaring magtinda dito. Saka walang bibili sa inyo. Mali po kayo, Manong. Dahil meron pong bumili sa amin. Marami nga po siyang binili. Si Aling Epang po. Ano? Ang matandang babaeng bagong salta dito? Ang bait nga po niya eh. Hindi katulad nyo. Masungit. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, bata. Baka kung ano magawa ko sa'yo, patulang kita. Ikaw ang magdahan-dahan. Huwag mong tinatakot ang anak ko. Pinagsasabihan mo dapat ang anak mo. Nagiging bastos. Totoo naman na masungit ka. Dahil pinakikialaman mo kami sa ginagawa namin pagtitinda. Wala naman kaming masamang ginagawa sa'yo. Patuloy kaming nagtatalo ng lalaki nang may lumapit sa aming isa ring lalaki na may edad na. Siguro, nasa mahigit 65 na ang edad nito. Sandali. Ano ba nangyayari dito, Paking? Parang may pinagtatalunan yata kayo. Kapitan, ang mag-amang ito nandito na naman. Teka, sila ba yung sinabi mo sa akin kahapon? Oo, sila nga ho yun. Hayan, tingnan nyo. May dala na naman sibuyas at bawang na inilalako dito sa lugar natin. Kayo ho ba ang kapitan dito? Oo, ako si Kapitan Samuel. At itong kausap nyo ay si Paking. Isa siyang pagunahing konsyal dito sa aming baryo. Kapitan, kaya lang naman kami nagtatalo dahil sa ginagawa niyang pagbabawal na makapagtinda kami rito. Kasi nga, sayang lang ang oras nyo. Wala namang bibili sa inyo rito eh. Hindi kilala rito ang sibuyas at bawang. Hindi gumagamit ng ganyan ang mga taga rito. Kapitan, may sinabi sila na may bumili sa kanila. Isa na nga ron, si Aling Epang. Tama nga pala.
ang aking kutob. Bakit, Kapitan? Anong gagawin niyo kay Aling Epang? Mali po ba yung ginawa niyang pagbili sa amin ng sibuyas at bawang? Wala ka ng pakialam doon, lalaki. Goryo po ang pangalan ko, Kapitan. Ako naman po si Kaloy. Kapitan, pagbabawalan niyo rin ba kaming magtinda rito? Hindi. Pero Kapitan, hayaan mo lang sila, Paking. Gusto lang naming mabuhay. Sa pagtitinda ng bawang at sibuyas, nang gagaling ang ginagamit namin sa araw-araw. Sariling ani po namin ang mga tinitinda namin. Kaya nga, sige lang, gawin nyo lang ang pagtitinda nyo. Yun nga lang, tulad na sinabi ko, baka masayang lamang ang oras nyo rito. Baka walang bumili sa inyo, maliban na lamang kay Aling Epang. Kapitan, may iba pong bumibili din sa amin. Saka, iaalok din namin sa ibang taga rito. Baka kasi hindi pa nila nasusubukan gumamit ng ganito sa kanilang niluluto. Kaya sinubukan nila. At baka kanila ding magustuhan. Sige lang, kayo ang bahala. Paking, tara na. Sumama ka sa akin at may pag-uusapan tayong dalawa. Iniwan na kami ni na Kapitan Samuel at Konsehal Paking. Nanatili pa ring palaisipan sa akin ang lahat. Bagamat naroon na sa likod ng utak ko ang pagdududa. Kaya lamang, hindi ko pa rin yun napapatunayan kung sila nga ba ay mga taong may ikinukubli. Na pagsapit ng dilim ay lumalabas ang tunay nilang katauhan. Ipinagpatuloy namin ang paglalako ng aming paninda. Totoong matumal yun dahil iilan lang ang bumibili at tila nagmamadali pa sa pagbili o di kaya ay tila natatakot sila na may makakita. Tay, ano po bang nangyayari sa mga nakatira dito? Mukhang tama po si Aling Epang ah. Parang may mga sapak po mga nakatira dito, Tay. Yun na nga eh. Hindi ko rin maintindihan, anak. Kakaiba talaga ang kanilang mga kinikilos. Takot bumili ng bawang at sibuyas. Tapos, yung gusto naman bumili, parang nagmamadali at nag-aalala na may makakita sa kanila. Hayaan na lang po natin. Basta ituloy na lang po natin ang pagtitinda, Tay. Buti pa nga, para maubos na itong paninda natin. Ang pagdududa kong yun tungkol sa mga taga-baryo Pulang Lupa ay ikinubli ko kay Kaloy. Umabot ng hapon ang ginawa naming paglalako. Tutuloy na sana kaming umuwi nang maalala ko na may nakalimutan kami sa bahay ni Aling Epang. Babalik po tayo kina Aling Epang, Tay. Oo, anak. Yung basang damit na inubad dating kagabi. Isinampay ko yun sa may kusina ni na Aling Epang. Nakalimutan kong kunin. Nakakahiya. Naku, oo nga po pala, Tay. Sige po, bumalik po tayo kina Aling Epang. Mabuti pa nga para makapagpaalam na rin tayo sa kanya bago tayo umuwi. Sinimulan nang itulak ni Kaloy ang kariton pabalik sa bahay ni Aling Epang. Ilang minuto rin ang ginawa naming paglalakad hanggang makabalik kami roon. Nang makarating kami, bukas ang bahay. Ibig sabihin, naroon sa loob ang matandang babae. Tuloy-tuloy akong pumasok. Naiwan sa labas si Kaloy. Ako na lang ang pumasok sa loob para kunin ang naiwang damit. Kaya lamang, walang tao sa loob. Samantalang nakabukas ang pinto. Wala yata si Aling Epang ha. Aling Epang? Aling Epang, si Goryo ho ito. May nakalimutan lang ako. Aling Epang? Umakyat ako sa itaas ng bahay at nagbaka sakaling natutulog ito sa kanyang kwarto. Kaya lamang nakabukas din ang kwarto nito, subalit wala ding tao. Patuloy kong tinatawag ang pangalan ni Aling Epang, subalit walang sumasagot. Nakaramdam na ako ng kaba ng mga sandaling yun. Hanggang sa makita ko ang kanyang tsinelas. Yun ang tsinelas na suot niya. Kinabahan ako dahil imposibleng iwan niya ang kanyang tsinelas at umalis ng bahay nang hindi yun suot. Pumasok na rin ng bahay si Kaloy. Tay,
Bakit po kanina niyo pa po tinatawag si Aling Epang? Anak, wala siya rito sa loob ng bahay niya Baka naman po umalis lang siya, may pinuntahan. Pero iniwan niyang nakabukas ang bahay, anak. Mukhang hindi ganun si Aling Epang na aalis siya na hindi isasara ang kanyang bahay. Saka tignan mo ang tsinelas niya. Andito sa may pintuan. Ibig sabihin, nandito dapat siya sa loob. Hala, oo nga po, no? Pero bakit ganun? Nasaan po kaya si Aling Epang? Naging panaya na ang kabog ng dibdib ko. Iba na talaga ang nararamdaman ko. Bigla kong naisip na baka may kumuha kay Aling Epang. Anak, wag na muna tayong bumalik sa atin. Ha? Bakit naman po, Tay? Dito muna tayo sa bahay ni Aling Epang. Hala, baka po magalit siya sa atin, hindi po tayo nagpaalam. Paano siya magagalit? Wala nga siya rito. Sa kaibang pakiramdam ko, Kaloy. Mukhang nasa panganib ang buhay niya. Ha? Ano po, Tay? Paano niyo pong nasabing nasa panganib po ang buhay ni Aling Epang? Kasi nga, nawawala siya Kaya maaaring may kumuha sa kanya. Sino naman po ang kukuha kay Aling Epang? Yun ang dapat nating malaman, anak. Kailangan ni Aling Epang ang tulong natin. Dahil yun nga ang naging desisyon ko, ang wag na munang umuwi ng bahay. Kaya nanatili kami sa bahay ng matandang si Aling Epang. May ilang kapitbahay na tumitingin sa amin para makiusyoso. Kaya lumapit ako sa kanila. Pero nang lalapitan ko na sila para tanungin, ay lumalayo sila at ang iba ay pumapasok sa loob ng kanilang tahanan. Tila ayaw nilang magsalita kung meron man silang nalalaman. Anak ng teteng, oo. Ano ba klaseng mga tao to? Tatanungin ko lang kung may nakita sila na pumunta rito at bakit nawawala si Aling Epang. Pero umiiwas sila. Hindi ko maintindihan kung may kinatatakutan ba sila o ano Inabot na muli kami ng gabi sa bahay ni Aling Epang. Pinakialaman ko na ang mga gamit ng matandang babae. Nagluto ko ng pagkain namin ni Kaloy. May mga stock ng pagkaing dilata si Aling Epang. Kaya yun na lang ang aming naging ulam ng gabing yun. Tay, kung di pa tayo uuwi, ano pong gagawin natin dito? Sabi ko nga sa'yo, kailangan nating malaman kung nasan si Aling Epang. Kung anong nangyari sa kanya. Pagkatapos naming kumain, ay pinaglatag ko na ng kanyang matutulugan si Kaloy. Humiga na ang anak ko para magpaantok. Samantalang ako naman ay hindi dalawin ng antok, kundi balisa ang isipan ko. Nag-aalala ko para kay Aling Epang. Mabuti siyang tao, kahit noon lang kami nagkakilala. Nagawa niya kaming tanggapin sa kanyang bahay at ipinaghanda pa ng pagkain. Kaya bilang ganti sa kanyang ipinakitang kabaitan, hindi ko rin siya maaaring pabayaan. Lalo na sa pagkakataong yun, naramdam kong nasa panganib siya. Habang balisa at nababahala kay Aling Epang, ay bigla kong naalala ang sinabi ni Kapitan Samuel sa kanyang konsehal. Bigla silang umalis at sinabi ng kapitan na meron daw silang kailangang puntahan. Kaya isang bagay ang biglang pumasok sa isip ko. Anak nang, hindi kaya may kinalaman sina Kapitan Samuel at Paking sa pagkawala ni Aling Epang? Yun ang paulit-ulit na nagsumiksik sa isip ko. Maaaring may kinalaman ang dalawang yun. Bakit nawawala si Aling Epang? Napatingin ako sa aking anak na mahimbing nang natutulog. Sasamantalain ko ang pagkakataong yun na natutulog si Kaloy para sa aking pinaplano. Kinuha ko ang bag na dala namin ni Kaloy. Sa loob ng bag ay may isang itim na supot na yari sa tela. Kinuha ko yun at binuksan. Doon nakalagay ang isang maliit na bote na may lamang maywagang pulbos. Maaari kong gamitin yon para magkaroon ako ng magagamit na sandata laban sa mga uri ng aswang. Andun din ang isang kutsilyo na yari sa pilak na pwedeng pumatay ng iba't ibang uri ng halimaw at kampon ng kadiliman.
Ang pulbos naman na laman ng bote ay maaari kong iwisik sa mga bawang at sibuyas upang magkaroon ito ng pambihirang kapangyarihan laban sa mga aswang. Bigay sa akin ng kakaibang pulbos ng naging kaibigan kong engkantado na natulungan ko sa gubat. Siya rin ang nagturo sa akin ng tamang pagtatanim ng bawang at sibuyas upang matiyak na sagana ang aking aanihin. Ayon sa mga kwento, ay minsan lamang sa loob ng 20 taon kung magpakita ang engkantadong si Kakawate. May nagsasabing may mga pagkakataon daw na nagpapakita ito sa pamamagitan ng isang kulay puting hayop sa kagubatan. Subalit nang magpakita siya sa akin, ay nasa anyo siya ng isang tao. Maputi ang kanyang suot at ang kanyang kumikislap na buhok na tila ginto. Matagal-tagal na rin ang panahong yun na nakalipas mula nang makita ko si Kakawate at bigyan niya ako ng makapangyarihang pulbos na nasa loob ng isang maliit na bote. Minsan ko na ring nagamit ang taglay na bisa nito. Ang totoo ay hindi lang ang pagtitinda ng mga inani naming sibuyas at bawang ang tunay na dahilan ng pagtungo namin ni Kaloy sa baryo Pulang Lupa, kundi dahil nakarating din sa kaalaman ko na may kakaibang nilalang ang naroon at ginagawang pugad ang baryo. Hindi nga ako nagkamali dahil natiyak ko ang pagiging kakaiba ng mga taga-baryo Pulang Lupa. Takot sila sa bawang at sibuyas. Sa una ay baka nagkakamali lang ako ng hinala. Ngunit sa pagmamanman namin ni Kaloy ay natiyak kong mga kampon nga ng dilim ang marami na naninirahan doon. Subalit meron pa ring hindi nila kalahi, katulad na lamang ni Aling Epang. Kaya nga lang nalalagay sa panganib ang buhay niya ngayon dahil nawawala ito. Bagay na kailangan kong gawan ng paraan. Dapat kong malaman kung nasaan si Aling Epang at sinong kumuha sa kanya. Bagamat may hinala na ako kung sinong posibleng kumuha sa kanya, yun ang dapat kong matiyak. Iniwan ko ang natutulog kong anak sa bahay ni Aling Epang. Hindi ko na kailangang isama pa si Kaloy. Ikinabit ko na rin sa aking bewang ang patalim na pilak. Handa na ako para hanapin si Aling Epang. Lumabas na ako ng bahay. Inihanda ko ang sarili ko dahil anuman sandali ay posibleng may umatake sa akin. Tahimik ang gabi. Ang liwanag mula sa buwan ay hindi sapat upang ganap kong makita ang aking mga daraanan. Iisa ang lugar na sinasabi ng isip ko kung saan ako pupunta. Sa barangay hall, doon ako pupunta. Magbabaka sakali akong naroon si Aling Epang at doon siya dinala ni Kapitan Samuel na siyang aking pinaghihinalaan. Wala pa rin akong nararamdaman at nakikitang anumang hadlang sa aking dinaraanan, bagay na ipinagtaka ko. Maya-maya pa, umalulong ang mga aso. Kapag may ganong kakaibang ingay ang mga aso, ay may nakikita itong kakatwa o hindi pangkaraniwan. Kaya naghanda ako. Ano man pwedeng mangyari sa gabing yon, ay hinding-hindi ako aatras. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Hanggang sa bandang dulo ng aking daraanan ay may natanaw akong nakaharang sa aking daan. May kadiliman, kaya hindi ko masyadong mawari kung ano ang mga nakaharang na yon. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad at ganoon na lamang ang aking pagkabigla nang makita ko na ang mga tao na nakaharang sa daraanan ko. Halos magkakadikit sila at magkakatabi. Madilim ang kanilang mga muka, namumula ang kanilang mga mata at matatalim ang tingin nila sa akin. Kaya isang bagay lamang ang agad na pumasok sa isip ko. Hindi ako maaaring magkamali. Sila na ang mga aswang sa lugar na yon. Huminto ako dahil walang madaraanan. Nakaharang ang mga kakatuwang nilalang.
Nanatili rin silang walang kibo. Sa palagay ko, nakikiramdam din sila kagaya ko. Habang pinakikiramdaman ko ang mga nilalang na ang layo ay nasa 10 metro, inihanda ko na ang sarili ko. Hinawakan ko ang patalim na pilak. Kumuha na rin ako ng ilang piraso ng bawang at sibuyas sa aking belt bag at inilagay ko yun sa loob ng aking suot na pantalon. Halos sabay-sabay na sumigaw ang mga nilalang na nakaharang sa aking daraanan. Mahirap ipaliwanag ang kanilang sigaw dahil iba-iba yun, kaya lalong nakakarindi at masakit sa tenga. Kasabay ng kanilang mga sigaw ay ang pagbabago ng kanilang mga anyo. Iba-iba ang kanilang anyo. Magkakaiba sila ng uri ng aswang. May naging anyo ng gaya ng mabangis na hayop. Merong naging malaking ibon. Ang iba ay nagkaroon ng pakpak. At merong tinubuan ng makakapal na balahibo at mga pangil. Naku po, hindi lang pala isang uri ng aswang ang mga naglulungga dito sa baryo Pulang Lupa. Iba't ibang uri ng aswang ang mga to. Anak ng diablong buang, oo. Kanya-kanyang sugod ang mga ito. Alam kong hindi ko mahaharap ng sabay-sabay ang mga ito. Nagamit lamang ang patalim na pilak. Ang kapangyarihan ng bawang na binudburan ko ng pulbos ang sagot sa mga aswang na aatake sa akin. Kaya bago pa sila makalapit, ay agad kong dinukot yon mula sa bulsa ng aking pantalon. Inihagis ko yun sa mga aswang na papalapit sa akin. Nang bumagsak sa kinaroroonan nila, ang bawang, ay naglabas ito ng matapang na amoy na hindi nagustuhan ng mga aswang. Nanuot sa kanilang ilong ang amoy. Iba ang idinulot nun sa mga aswang. Nakaramdam sila ng pagkahilo na tila mga lasing. Nagkakabungguan ang mga aswang na susugod sana sa akin. Ang lumilipad naman na aswang ay tila nahilo sa ere at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Nagpatuloy naman ang paglabas ng kakaibang amoy sa inihagis kong bawang. Hindi na nila kayang tagalan yon, kaya isa-isan lumayo ang mga aswang na kanina lang ay nais na akong lantakan. Kanya-kanya sila ng takbuhan papalayo. Ang iba ay hindi mawari kung saan direksyon patutungo. Hindi alam kung saan magtatago. Ang mahalaga sa kanila ay makalayo at iwasang masinghot ang kakaibang amoy na inilalabas ng bawang. O ano? Mga dinapurak kayo ng diablo! Amoy pa lang yan, ha? Natataranta na kayo. Paano pa kaya kung ito naman sibuyas ang ihagis ko sa inyo? Di ako may paglalagyan talaga kayo. Mga impakto kayo. Salamat. Wala na sila. Pero tiyak, re-rest back ang mga yun. Pero hindi ngayon yun, dahil nahihilo pa sila sa mabahong amoy ng bawang. Natitiyak ko, sa ibang araw babalik ang mga yun. Kaya ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa lugar na aking pupuntahan sa barangay hall ng baryo Pulang Lupa. Bukas ang ilaw sa loob ng tanggapan, subalit mahinang liwanag lamang yun. Nagkubli ako at nakiramdam. Nakita ko na may ilang taong galing sa loob. Pagkalabas ng mga ito ay nagmamadaling umalis. May mga tao sa loob. Posibleng naroon si Kapitan. Kailangan kong mas makalapit. Nagpalinga-linga muna ako upang matiyak na walang makakakita sa akin. Madilim pa rin ng mga sandaling yon. Mga ilang oras pa bago humudyat ang pagbubukang liwayway. Nagawa kong makalapit sa may barangay hall. Nakarinig ako ng boses na tila ba nagmamakaawa. Kaya pilit kong pinakinggan upang malaman kung anong sinasabi. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Hindi maaaring magkamali ang aking pandinig. Boses yon ni Aling Epang. Sila Kapitan nga ang dumukot sa kanya. Narinig ko ang pagmamakaawa ng matandang babae. Pakawalan niya ako. Maawa kayo sa akin. Bakit niyo ba ako kinuha sa bahay ko? Kailangan niyo. Ano
kasalanan ko sa inyo? Dahil pakialamera kang matanda ka. Ano bang kasalanan ko nga sa inyo? Hindi ko alam kung may nagawa kong pagkakamali. Ang ginawa mong pagbili ng mga sibuyas at bawang. Alam mo mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng ganyan sa baryong ito. Bakit ba, Kapitan? Ano ba pakialam niyo kung bumili ako ng bawang at sibuyas? Hanggang ngayon pala ay wala ka pa ring alam. O talagang boba ka lamang, Aling Epang, ha? Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba nangyayari? Kawawa ka naman. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam kung anong mga nilalang ang kasama mo dito sa baryo Pulang Lupa. Anong ibig mo sabihin, Kapitan? Malalaman mo rin. Masusurpresa ka na lang. Saka, ang ikinakagalit namin ay ang ginawa mong pagtanggap sa mag-amang tindero na pinatuloy mo pa sa bahay mo. Naawa lang ako sa kanila. Kaya tinulungan ko sila. Yun na nga eh. Lalo mo lang ginalit si Kapitan dahil sa ginawa mong pagtulong sa mag-amang yon. Dahil sa kanya, lalo lang nalagay sa peligro ang mga taga rito sa baryo. Pero hindi sila masasamang tao. Mabubuti sila. Wala akong pakialam doon. Basta't hindi ko gusto ang ginawa mo. Pakialamerang matanda. Maling pakitaan ko sila ng kabutihan? Sandali nga, Kapitan. Ano ba talagang problema nyo doon sa mag-ama? Sabihin mo nga sa akin. Dahil panganib siya sa gaya ko at mga kauri ko. Ayaw ng mga taga rito na nabubulabog sila. Kapitan, mukhang mahina talagang makaintindi ang gurang na ito eh. Mas maigi pa kung malaman na niya ang totoo. Hindi ko man ganap na natiyak kung ano ba ang ibang nangyari, pero narinig ko ang malakas na sigaw ni Aling Epang. Kasunod ay ang paghalakhak ni Paking, ganun din ni Kapitan Samuel. Kaya isang bagay lamang ang naisip ko. Ipinakita nila kay Aling Epang ang tunay nilang pagkatao at ang kanilang pagiging aswang. Hindi nga ako nagkamali dahil yun sa sigaw ng matandang babae. Iska pa, huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Mag-aswag pala kayo. Mag-aswag pala kayo. Ngayon alam mo na kung sino kami at kung bakit ayaw namin sa bawang at sibuyas. Naiintindihan mo na ngayon, Aling Epang. Maawa kayo. Huwag niyo ako sasaktan. Maawa na kayo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan at walang masamang mangyayari sa'yo kung tutulungan mo kami. Patuloy akong nakinig sa nangyayaring pag-uusap sa loob. Gusto ko na sanang sumugod para harapin sina Kapitan Samuel at Konsyel Paking na parehong kampon ng kadiliman. Kaya lamang, nag-alala ko para kay Aling Epang. Baka kung ano ang gawin nila sa matandang babae. Naghintay pa ako ng susunod na mangyayari. Wala pa rin silang kaalam-alam na naririnig ko ang lahat ng mga pinag-uusapan nila. Hindi ako makapaniwala sa sunod kong narinig. Walang masamang mangyayari sa'yo kung susunod ka sa ibig naming mangyari. Ano yon? Ano yon, Kapitan? Ang mag-amang pinatuloy mo sa inyo. May sinabi sa akin ng mga alagad kong kanina lang ay nagpunta dito. Meron silang isinumbong sa akin. Hindi ko gusto yon, kaya dapat siyang magbayad. Ano gusto niyong gawin ko? Kapalit ng kaligtasan ko. Makinig kang maigi, Aling Epang. At wag na wag kang sisira sa ating magiging kasunduan. Dahil kung hindi mo magugustuhan ang gagawin namin sa inyo. Malinaw sa akin at dinig na dinig ko
ang mga sinabi ni Kapitan Samuel kay Aling Epang. Nang matapos ang pag-uusap na yon, ay nagmamadali na akong umalis. Alam ko na ang kanilang pinaplano. Dapat ko nang balikan ang anak ko sa bahay ni Aling Epang. Isa pa ay nagsisimula ng magbukang liwayway, kaya kailangan ko ring makabalik. Nang makarating ako sa bahay ni Aling Epang, ay natutulog pa rin si Kaloy. Naupo ako sa tabi niya. Saka naman siya nagising. Tay, ang aga niyo pong nagising ah. Oo, anak. Nagsinungaling ako kay Kaloy dahil hindi niya dapat malaman na iniwan ko siya ng gabing lumipas. Tiyak marami siyang magiging tanong kapag nalaman niyang umalis ako ng bahay. Aalamin niya kung saan ako nagpunta at kung ano ang ginawa ko sa magdamag. Mas mainam na hindi niya na yon alam para hindi na magtanong ng kung ano-ano. Bumangon na si Kaloy at iniligpit ang pinagtulugan. Saka naman biglang dumating si Aling Epang. Tila pagod at puyat ang matandang babae. Kailangan kong magkunwari na wala akong alam. Oh, Aling Epang, saan kayo galing? Pambihira, sobra kami nag-alala sa'yo. Oo nga po, Aling Epang. Hindi po namin alam kung saan po kayo hahanapin. Aling Epang, kumusta ho kayo? Ayos lang. Ayos lang ako, Goryo. Aling Epang, puyat ho ba kayo? Abay, parang wala ho kayong tulog ah. Para kayong pagod na pagod. Nangihina kayo eh. Pagod lang ako. Gusto ko munang magpahinga. O sige ho, maghahanda po muna ako ng pagkain natin. Ikaw na ang bahala. Doon muna ako sa kwarto ko. O siya, maiwan ko na kayo riyan. Halata ang pagod at pagkabahala sa itsura ni Aling Epang. Tuloy-tuloy na itong pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Tay, parang may sakit po si Aling Epang, no? Baka talagang pagod lang siya, kaya matamlay. Pero, saan po kaya siya galing, Tay? Ayaw niya pong sabihin sa atin. Hayaan na lang muna natin siya, anak. Kung ayaw pa niyang sabihin sa atin, karapatan naman niya yun eh. O siya, doon muna ako sa kusina at maghahanda lang ako ng pagkain. Mamaya, pagkatapos ko magluto, saka na lang natin tawagin si Aling Epang. Sige po, Tay. Nang makapagluto na ako, ay ipinatawag ko na kay Kaloy si Aling Epang. Pero hindi siya lumabas ng kanyang kwarto, kundi mas pinili na manatili na lang sa loob nun at magkulong. Marahil naguguluhan at nag-iisip sa dapat niyang gawin dahil nga sa pinag-uutos sa kanya ni Kapitan Samuel. Hindi nalingid sa akin kung ano man yon dahil malinaw na malinaw sa aking pandinig ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Bagay na napaghandaan ko na bago pa dumating si Aling Epang. Sumapit na muli ang gabi. Hindi na muna kami umalis sa bahay ni Aling Epang dahil nag-aalala na rin ako sa kanya. Alam kong tinakot siya ni na Kapitan at nag-aalala ito sa kung anong maaaring gawin sa kanya. Naging tahimik ang gabing yon. Nagpapahinga na kami ni Kaloy nang maramdaman kong lumabas mula sa kanyang kwarto si Aling Epang. Nagkunwari akong natutulog, samantalang nahihimbing naman ang aking anak. May pinaplano ng gabing yon si Aling Epang. Alam kong isa yon sa ipinag-uutos sa kanya ni Kapitan Samuel na siyang pinakapinuno ng aswang sa baryo Pulang Lupa. Hinayaan ko lang si Aling Epang. Kung anuman ang kanyang gagawin ng gabing yon, ay napaghandaan ko na. Maya-maya pa, ay narinig kong binuksan ng matandang babae ang pinto ng bahay. Lumabas siya na may dala. Nang matiyak ko na nakalayo na si Aling Epang, ay saka ako bumangon. May kutob na ako sa kanyang gagawin. Kaya pinuntahan ko ang pinaglalagyan ko sa mga natirang sibuyas at bawang na nasa sako. Anak nang, wala na rito.
Tama ba ang kutob ko? Kinuha ni Aling Epang ang mga bawang at sibuyas. Isa nga sa pinag-utos ni na Kapitan Samuel. Ayang alisin ang mga yun dito sa bahay niya. Dahil alam nilang maaaring gawin kong pangontra yun laban sa kanila. Pero okay lang yun. Dahil ang totoo, nang dumating ako mula sa may barangay, ay agad akong nagtabi ng mga bawang at sibuyas. Pinuno ko ang belt bag na aking dala at maging ang bulsa ng pantalong ko. Hindi ko kailangan ang marami nun. Ang importante ay mabudburan ko ng pulbos para maging mabisa at magtaglayon ng kakaibang kapangyarihan laban sa mga aswang. Sapagkat alam kong maya-maya lang ay babalik na si Aling Epang, kaya bumalik din ako sa higaan katabi ang aking anak. Hindi dapat makahalata ang matandang babae na alam ko na ang ginawa niya. Kinabukasan, nagkunwari akong walang alam. Si Kaloy ang nagtanong sa akin kung nasaan ang mga natitirang sibuyas at bawang na nasa sako. Tay, nawawala po yung paninda natin. Aba, baka naman nariyan lang yun, anak. Bakit naman mawawala yun? Wala po talaga, tay eh. Hinanap ko na nga po kanina pa pero wala po dun sa pinaglagyan natin. Sino naman kukuha nun? Lumapit ako kay Aling Epang upang itanong. Nagpatuloy ako sa pagkukunwari na wala akong nalalaman. Aba, hindi ko rin alam, Goryo. Nakita mo naman na halos maghapon at magdamag akong nagkulong lang sa kwarto ko. Mangyaring nawawala po kasi talaga eh. Hindi kaya ninakaw po yun, tay? Nako, baka nga may kung sinong dumampot nun. Nasa lisiyan tayo. Sayang naman. Pero sino po kayang kukuha nun? Di po ba ayaw namang gumamit ng ibang mga taga rito ng bawang at sibuyas? Baka ibibenta rin nila sa ibang gumagamit nun sa kanilang pagluluto. Malay mo naman, hindi ba? Tay, kung umuwi na po kaya tayo, kumuha na lang ulit tayo na natitirang sibuyas at bawang tapos bumalik ulit tayo rito para ituloy po ang pagtitinda. Pwede rin ganun. Ngayon na ba kayo aalis? Nako, bakit hindi nyo na lang ipagpabukas pa? Bakit po, Aling Epang? Kwan kasi, mas maigi siguro kung bukas na lang kayo aalis. Aling Epang, may problema ba? Meron ba kayong ikinakatakot? Wala naman. Naisip ko lang na baka mas mainam kung bukas na lang kayong umuwi. Napapaisip ako sa pagbabawal ni Aling Epang na umuwi kami. Hindi kaya may iba pa silang pinag-usapan ni na Kapitan na hindi ko nalalaman. Ang tanging alam ko lang ay inutusan siya ni na Kapitan na itapon ang paninda naming sibuyas at bawang. Bukod doon ay wala na akong alam kung anuman ang iba pang pinaplano. Pero nakahanda ako. Kaya nagdesisyon akong wag na muna uli kaming umuwi. Pero sinubukan kong tanungin si Aling Epang. Nagbabaka sakali akong mapapaamin ko siya at sabihin sa akin ang tunay na dahilan. Aling Epang, baka may gusto ho kayong sabihin sa akin. Ano ka ba? Gustong sabihin. Wala naman, Goryo. Aling Epang, hindi niyo pa rin sinasabi sa akin kung anong nangyari sa inyo nang mawala kayo. Goryo, meron lang akong pinuntahan at hindi kagad nakabalik. Ganun lang yun, maniwala ka. Yun nga lang po ba ang dahilan, Aling Epang? Oo, Goryo. Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Aling Epang, kung di kayo magsasabi ng totoo, baka hindi ko kayo matulungan. Ano bang ibig mo sabihin, Goryo? Alam kong may nag-uutos sa inyo at tinatakot kayo. Kwan, hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang tumatakot sa akin. Ang totoo po, kaya hindi pa kami umuwi dahil gusto kong protektahan kayo. Ayoko mapahamak kayo, Aling Epang, dahil alam kong mabuti kayong tao.
Pero kung matatakot kayong sabihin sa akin ang totoo, pare-parehong malalagay sa panganib ang buhay natin. Mukhang may nalalaman ka nga, Goryo. May ipinag-utos sa inyo sina Kapitan Samuel at Paking. Tama ba ko? Ano ka mo? Ako na lang ang tanging makatutulong sa inyo, Aling Epang. Dahil alam ko na rin ang totoo nilang pagkatao. Mga aswang sila. Alam mo na. Hindi makapaniwala si Aling Epang sa aking sinabi. Maging ang narinig kong pag-uusap nila nung nakaraang gabi. Kaya wala siyang maililihim sa akin. Maging ang pagkuha niya sa mga natitirang bawang at sibuyas ay sinabi ko na rin sa kanya. Kaya Aling Epang, hindi mo na kailangan magkaila pa. Kayo ang kumuha ng mga natitirang sibuyas at bawang. Pasensya ka na, Goryo. Saan nyo dinala yun? Itinapon ko sa may ilog. Pinaanod ko para hindi na mapakinabangan dahil yun ang inutos sa akin ni Kapitan. Naiintindihan kita, Aling Epang. Natakot sila sa mga sibuyas at bawang dahil maaaring gamitin ko yung pangontra laban sa kanilang mga aswang. Maging yung para sa pagluluto ko ay kasama ko na rin itinapon. Wala nang natira. Dahil natakot ka sa kanila. Sige, Aling Epang, magsabi pa kayo. Ano pang pinapagawa nila sa inyo na hindi ko nalalaman? Plano nilang patayin kayo mag-ama. Ngayong gabi. Kaya ba, pinagbabawalan mo kaming umuwi? Oo, Goryo. Dahil ako ang siyang mapapahamak kapag hindi ko sila sinunod. Papatayin nila ako at ipapalapa sa mga aswang na kumakain ng laman loob ng tao. Kaya di na baling mapahamak kami ni Kaloy. Mailigtas nyo lamang ang sarili nyo, ganun ba? Patawad, Goryo, patawad. Ayoko rin gawin yon, pero natakot talaga ako, naguguluhan ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ayoko pag mamatay. Tapos sa kamay pa ng mga aswang. Kakaibang uri sila ng aswang. Hindi sila aswang bangkilan na pumatay sa asawa ko. Mga aswang pa rin sila na dapat mong pagigantihan. Huwag na kayo mag-alala, Aling Epang. Akong bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Paano, Goryo? Paano? Ano ang gagawin mo? Makakaya ko silang harapin. Makakaya mong harapin ang mga aswang. Alam mo ba sinasabi mo, Goryo? Gusto mo bang ipahamak ang buhay mo? Hindi. At alam kong makakaya ko sila gamit ang mga armas na taglay ko. Kaya ngayon naman, ay ako makikiusap sa'yo. Ako naman ngayon ang humihingi sa inang pabor. Ng tulong. Anong tulong, Goryo? Sabihin mo. Kung paano natin malilipol ang mga aswang na naninirahan sa lugar na ito. Lalo ng kanilang pinuno na sina Kapitan Samuel at Paking. Gusto mong tulungan kita, ganun ba? Oo, yun ang dapat mong gawin, Aling Epang. Kalimutan mo na ang anumang sinabi nila sa'yo. Alisin nyo na rin ang takot sa kanila. Tayo ang nararapat na magtulungan para sa ating kaligtasan. Kaya kinausap ko si Aling Epang kung paano niya ako matutulungan para gawin ang naiisip ko na plano. Pinakinggan naman akong mabuti ng matandang babae. Alam kong nakuha ko rin ang kanyang tiwala. Dahil nga walang katiyakan ang anumang ipinangako sa kanya ng mga kampo ng dilim. Anumang oras ay maaaring magbago ang isip ng mga ito. Posibleng lalo niyang ikapahamak. Ang naging pag-uusap pala namin ni Aling Epang ay napakinggan ni Kaloy. Tay, bakit hindi niyo ako sinasama sa plano niyo ni Aling Epang? Anak, mas maigi kung hindi ka na makikialam. Delikado ang gagawin namin, anak, para sa isang batang kagaya mo. Hindi po ako papayag. Kailangan kasama po ako. Gusto ko rin po makatulong sa inyo, Tay. Pero anak, madadamay ka lang. Kaya ko na po. Gusto ko rin po lumaban sa mga aswang. Hindi ako natatakot sa kanila. Wala akong nagawa, kundi ang pumayag na lamang sa ibig ng aking anak. Kung hindi ko siya isasali sa aking plano, baka lalo lang may hindi magandang mangyari. Mas mainam na kasama ko siya para anumang oras ay naroon ako para protektahan siya.
Kaya ang naging pag-uusap namin ni Aling Epang at ang binuo naming plano ay inumpisahan ng gawin ng matandang babae. Makikipagkita siya kina Kapitan Samuel at Paking ayon sa aming pinagkasunduan. Kaya yun ang ginawa niya. Alam kong may maganda kang balita sa amin, Epang. Opo, Kapitan Samuel. O ano? Wala na ba mga produktong ipinatapon ko sa'yo? Alam mong ayaw na ayaw namin makaamoy nun. Wala na. Nagawa ko na ang utos nyo, Kapitan. Ibig sabihin, malaya na kaming makakasugod sa bahay mo para patayin ang mag-ama. Oo, Kapitan. Katunayan nga pinigilan ko silang umalis dahil nagpaplano silang kumuha uli ng mga paninda nila. Magaling. Tama ang ginawa mo na pigilan sila. Kaya mamaya pagsapit ng hating gabi, iwan mo sila sa bahay mo. Kami na ang bahala sa mag-ama na yun. Ngayon ay makikita nila ang kanilang hinahanap na kamatayan. Matapos ang naging pakikipag-usap ni Aling Epang kina Kapitan, ay bumalik siya ng bahay at sinabi niya sa akin ang ibig mangyari ng mga ito. Tama ang hinala ko, na pinagpaplanuhan nga nila akong patayin sapagkat alam nilang ginagamit kong panlaban sa kanila ang bawang at sibuyas. Kaya ito ang una nilang ginawan ng paraan para mawala at hindi maging hadlang sa kanilang plano. Pero nagkakamali sila dahil nakapagtabi na ako ng sapat na bilang ng sibuyas at bawang para gamitin kong panlaban sa kanila. Salamat at ipinaalam mo sa akin ang ibig nilang mangyari, Aling Epang. Oo, Goryo. Dahil higit ako nagtitiwala sa iyo. Alam kong ikaw ang tangi kong kakampi. Dahil tayo magkauri, sila'y masasama. Mga kampon sila ng demonyo. Kaya wala silang ibang hangad, kundi ang mawala tayo sa landas nila. Para lalo nilang magawa ang kanilang masamang balak. Anong gagawin ko, Goryo? Tiyak mamaya pagsapit ng hating gabi ay darating sila rito para patayin kayo mag-ama. Basta, aalis ka, Aling Epang, pagsapit ng oras na yon. Isasama mo si Kaloy. Ngunit paano ka, Goryo? Napag-isipan ko na ang gagawin ko, Aling Epang. Ako na ho ang bahala sa sarili ko. Ikaw ang bahala. Magtiwala ka sa akin, Aling Epang. Kaya ko silang harapin at titiyakin kong mauubos ang mga aswang sa lugar na ito. Kaya bago pa sumapit ang hating gabi, ay naghanda na kami. Binigyan ko ng sibuyas at bawang na nabudburan ng pulbos sina Aling Epang at Kaloy. Ipinaliwanag ko rin sa kanila kung paano nila yon magagamit para sa mga aswang na maaaring umatake sa kanila. Ito pong gagamitin namin laban sa mga aswang na susugod sa amin, Tay. Oo, Kaloy. Kayo ni Aling Epang ang magkasama. Kaya mag-iingat kayo. Oo, Goryo. Iingatan ko ang anak mo. Ang bawang at sibuyas na ibinigay ko sa inyo ang makakatulong sa inyo. Kaya ingatan niyong hindi mahulog ang mga yan. Nang sumapit na ang takdang oras na inaasahang pagdating ni na Kapitan Samuel, ay pinaalis ko na sina Aling Epang at Kaloy para yon sa kanilang kaligtasan. Kung may mga aswang man na atake sa kanila, ay alam kong maipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili sa tulong ng ibinigay kong bawang at sibuyas. Kaya nang sumapit ang hating gabi, ay ramdam na ramdam ko ang kakaibang ingay mula sa labas ng bahay ni Aling Epang. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na napapaligiran ang bahay ng iba't ibang uri ng aswang. Naroon na rin sina Kapitan Samuel at Paking. Nagbigay ng utos si Kapitan Samuel sa mga kampon niyang aswang. Sige na! Pasukin niyo na ang mag-amang tindero! Kayo na ang bahala sa kanila! Kung gusto niyo gawin sila pagkain, kayo na ang bahala! Basta tiyakin niyo lamang, napapatayin niyo sila! Nag-uunahan pang pumasok ng bahay ang mga aswang na inutusan ni Kapitan Samuel, pero nagkakamali sila ng kanilang plano. Kaya hinanda ko muna ang akin sandatang patalim na pilak. Ito ang una kong gagamitin kapag may aswang na pumasok sa loob ng bahay. Kaya nang makapasok ang ilang aswang,
Pagkatapos nilang sirain ang pinto ng bahay, ay agad kong ibinaon sa kanilang katawan ang aking hawak na patalim. Dahil gawa yun sa pilak, matindi ang naging epekto nito sa aswang na masusugatan sapagkat agad itong titimbuang at mamamatay. Hindi na nakalabas ang mga aswang na pumasok sa loob ng bahay ni Aling Epang. Kaya alam kong nagtaka si na Kapitan Samuel. Dinig na dinig ko ang mga sigaw nila. Ano nangyari? Ba't hindi na kayo lumabas dyan? Kapitan, mukhang naisahan tayo ah. Imposible yun, Paking. Malinaw ang naging biling natin kay Aling Epang. Pero nasaan na ang matandang babaeng yun? Kapitan, naisahan nga tayo. Nilinlan tayo na matandang babaeng yun. Hayop siya. Magbabayad siya! Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Nanggigigil na akong harapin ng mga kampon ng kadiliman. Kaya lumabas na ako ng bahay. Nag-aabang ang mga aswang sa labas. Ganap ko nang inihandaan sarili ko para harapin ang mga nakakatakot na nilalang. Akala nyo yata'y may isahin nyo ko. Kayo ang naisahan ko dahil napagandaan ko kayo. Ang lakas din ng loob mo. Minamaliit mo ba ang kakayahan namin? Huwag kang hambog. Sa dami ng mga aswang na makakaharap mo ngayon, magkakapira-piraso ang katawan mo. Yun ay kung kaya nyo. Sumenya si Kapitan Samuel. Inutusan niya ang mga alagad niyang naroon. Kaya bago pa makalapit sa akin ang mga inutusan niyang iba't ibang uri ng aswang, ay inihagis ko na ang bawang sa kanila. Gaya ng una, ang naging epekto ng bawang na binudburan ko ng pulbos ay agad na naglabas ng kakaibang amoy na hindi nagustuhan ng mga aswang. Ang baho ng amoy! Hindi ko kaya! Sumasakit ang ulo ko, Kapitan! Bakit meron pa rin siyang bawang at sibuyas? Hindi maaari ito! Niloko tayo ni Aling Epang. Niloko niya tayo! Galit na galit si Kapitan Samuel. Muling nag-utos ito para sugurin ako ng iba pang mga aswang. Ano pag ginagawa nyo? Pagpirapirsuhin na ang lalaking yan! Sige na! Mula sa bulsa ng pantalon na suot ko, ay kinuha ko naman ng ilang piraso ng sibuyas at ibinato yun sa papasugod ng mga aswang. Sa bawat paghagis ko nun at bumagsak sa lupa ang sibuyas, ay lumilikha yun ng pagsabog, kaya tumitimbuang talaga ang mga aswang at hindi na sila makalapit sa akin. Kitang-kita ko sa muka ni na Kapitan Samuel ang gulat dahil hindi nila inaasahan ang ganung uri ng pagsabog mula sa sibuyas. Kaya lamang, wala kong kamalay-malay na may mga uri pala ng aswang na may kakaibang kakayahan. Nagagawa nilang magbago ng anyo para maging maliit na hayop at nagawa nilang makagapang patungo sa aking likuran. At nang naroon na sila, pinigilan nila ako para hindi na ako makapagtapon pa ng bawang at sibuyas. Nawala na ang bisa ng inihagis kong bawang. Naglaho na ang kakaiba nitong amoy, kaya kailangan maghagis ng panibago. Pero paano ko gagawin yon kung hawak na ng aswang ang aking mga kamay? Ungas! Akala mo yata'y may isaan mo kami. Mas matalino ang mga alagad ko kaysa sa'yo, Goryo. Paano ka ngayon? Kung ako sa'yo, magdasal ka na. Dahil ngayon na ang kamatayan mo. Asa na ngayon ang yabang mo? Hanggang diyan ka lang pala. Habang hawak ako ng mga aswang, ay natanaw ko sa di kalayuan sina Aling Epang at Kaloy. Lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Kitang-kita ko ang ginawa nilang pagsunod upang ako'y tulungan. Hinagisan nila ang mga aswang ng hawak nilang bawang at sibuyas dahil galing sa likod ang dalawa. Kaya hindi nakaiwas ang mga aswang at tumama ang mga yon sa katawan nila. Sumabog ang sibuyas. Ang mga hindi naman tinamaan ay sumakit ang ulo dahil hindi kinaya ang inilabas na amoy ng mga bawang at sibuyas. Maging ang aswang na may hawak ng mga braso ko ay nataranta at binitiwan ako. Hindi nila kaya ang matinding amoy. Kaya nang mabitiwan ako ay sinamantala ko ang pagkakataon para isa-isang ihagis na rin sa kanila ang mga sumasabog na sibuyas. Nagkanya-kanya ng takbo ang mga aswang
Subalit dahil sa matinding amoy, ay nakakaramdam sila ng matinding hilo, kaya hirap silang makalayo. Bagkus ay nagsibagsakan na sa lupa. Nagtulong-tulong kami ni Aling Epang at Kaloy upang tiyaking mauubos ang mga kampon ng kadiliman. Kaya gamit ang kapangyarihan ng bawang at sibuyas, ay tiniyak naming walang makakaligtas, isa man sa kanila. Maging sina Kapitan at Paking ay tumimbuwang at habol ang kanilang hininga. Kaya nilapitan ko sila at itinarak sa kanilang katawan ang patalim na pilak upang matiyak ang kanilang kamatayan. Kumisay-kisay pa sila nang ibaon ko sa katawan nila ang patalim. Nagpupumilit pa silang manlaban, pero wala na silang nagawa dahil nagpatuloy na sila sa panghihina hanggang sa tuluyan na silang malagutan ng hininga. Pinagsama-sama namin ang mga bangkay ng aswang na nagkalat sa paligid at hinagisan yun ng sibuyas hanggang sa masunog ang mga ito. Yan ang nababagay sa mga masasamang nilalang na katulad ninyo, ang mamatay sa init ng apoy. Ama lang po na masunog po sila, Tay. Mga kampon sila na sa talas. Diyan sila nababagay. Muntik na nila akong balilang. Ngayon ko naintindihan kung bakit kayo napadpad sa baryong ito, Goryo. Dahil ikaw ang magiging tagapagligtas at lilinis sa lugar na ito mula sa lumalaganap na kasamaang hatid ng mga kampon ng kadiliman. Yun talaga ang tungkulin ko, Aling Epang. Bagay na hindi ko matatakasan. Dahil yun ang nakatadhana sa akin. Tay, matagal niyo pong itinago sa akin ang tungkol dito. Dahil ayoko madamay ka, anak. Pero ngayon, alam kong magiging katuwang na kita para ipagpatuloy ang aking misyon. At handang-handa po akong tulungan kayo, Tay. Papatayin natin ang lahat ng mga aswang na naghahatid ng takot sa lahat ng mga tao. Maraming salamat sa tulong niyong mag-ama. Malamang, bahagi na rin ng mga aswang na yon ang pumatay sa asawa ko. Ngayon, tiyak na mas marami na kayong magiging suki. Tapos na ang dilim dito sa baryo. Ang mga natitirang naninirahan dito ay matagal lang naghihintay na makagamit ulit ng bawang at sibuyas sa kanilang pagluluto. Dahil wala na ang mga taong nagbabawal at nananakot sa kanila. Siguro po, Aling Tepang. Hindi na kami magtitinda pa rito. Aba, bakit naman? Kung kailan darami na ang inyong suki, saka naman kayo hindi magtitinda. Dahil may ibang lugar ulit kaming kailangan puntahan. Pero mabibigyan din namin kayo ng bagong pagkakakitaan. Kami ay magdadala sa inyo ng mga sibuyas at bawang na ititinda. Aba, sige, magandang ideya yan, Goryo. Ako na lang ang magtitinda rito sa baryo Pulang Lupa ng mga sibuyas at bawang. Aba, binigyan niyo pa ako ng pagkakakitaan. At doon nagtatapos ang dilim at kasamaan sa baryo Pulang Lupa. Kaya babalik na ang kapayapaan at magiging malaya na ang mga naninirahan para minsan pa'y mapasarap ang kanilang mga lutuin dahil wala nang nagbabawal para gamitin ang mahahalagang sangkap sa kanilang mga lulutuin, ang bawang at sibuyas. Ang kadiliman at kasamaan ay hindi tumitigil upang tayo ay ninlangin. Lagi silang may paraan upang tayo'y ibulid sa kapahamakan. Subalit, huwag tayong papayag na tayo ay mapagtagumpayan. Tiwala sa may kapalang kailangan at tayo'y kanyang tutulungan.